Andrea's point of view. Congrats, handsome engineer! Cheers! Idinikit ko ang bote ng aking alak sa bote ng kanyang alak bago yun inumin. Nandito kami sa bundok, nakaupo sa Bermuda grass, nagiinom habang nakatanaw sa mga nagagandahang ilaw sa kabayanan. Mataas tong aming pinagtatambayan, kaya halos tanaw namin ang buong city. Nakadagdag pang sariwang hangin kaya mas lalo lamang gumaan ang aking pakiramdam. Salamat pare. Nakangiting wika niya pagkatapos ay lumaklak ng alak. Grabe, ang taas na talaga ng nararating mo. Biruin mo yun, pinag-aagawan ka na ng mga sikat na kumpanya. Puno ng paghanga ko siyang tinignan. Ano ka ba? Ako lang to. Gwapo na, magaling pa. Nagyayabang na kinindatan niya pa ako. Oh, baka mamaya ma-inlove ka na sa akin ha. Hindi tayo talo. Sira! Natatawang binato ko siya ng candy. Aaminin kong talagang gwapo si Dark. Bukod kay Daddy ay siyang definition ko ng perpektong lalaki. Tall, dark, and handsome. Bonus na lang yung pagiging gentleman at magaling niya sa lahat ng bagay. Siguro, kung babae nga talaga ang puso ko ay hindi malabong ma-inlove ako sa kanya. Kahit na mas lamang sa kanyang nakakatakot na aura. Kapag ibang tao kasing kaharap niya, palagi lang siyang seryosong mukha. Marami rin ang nagsasabi na suplado siya. Hanggang ngayon nga hindi ako makapaniwala na magiging magkasundo kami. Mortal kasing magkaaway ang mami niya at ang mami ko. Tanda ko nga, nung bata pa lang ako, hanggang sa lumaki palagi na lang akong pinapaiwas ni mami sa kanya. Pero likas yata talagang matigas ang ulo ko dahil nagawa ko pa siyang kaibiganin. Maging siya ay ganoon din naman. Nabanggit niya sa akin minsan na pinalalayo din siya sa akin. Pero matigas din ang ulo niya. Namalayan na nga lang namin na hindi na kami mapaglayo sa isa't isa. Pero itong mga pagkikita namin ay patago lamang lahat. Parehas din kasi kaming naniniwala na wala kaming kinalaman sa away ng magulang namin. Basta kami, sanggang dikit kami. Ikaw ba? Naipilig ko ang ulo ko nang magsalita siya. Sa lalim ng iniisip ko ay hindi ko na namalayan na kanina ko pa pala siya tinititigan. Muli siyang sumimsim sa bote ng alak bago ako binalingan. Kamusta yung coffee shop mo? Balita ko, magdadagdag ka na naman ng branch ah. Napangiti ako nang maalala ang successful kong coffee shop. Oo, balak kong sa nauhan magtayo ng isa pang branch. At balak ko talagang padamihin ang branch. Pupunuin ko ng coffee shop ko itong buong Mindoro. Ikinumpas ko pa ang kamay ko na para bang nangangarap ng gising. At hindi na ako magugulat na mangyayari yan. Ikaw pa. Ako naman ang binato nito ng lollipop, pero agad ko namang nasalo. Aba, syempre no. Nga pala, daan ka bukas sa shop ah. Ipapatikim ko sa iyong bago kong bake na carrot cake. Saad ko habang inalis ang balat ng candy. O sige, pipilitin kong gumawa ng libreng oras bukas. Anya kaya tinignan ko siya ng masama. Aba, dapat lang no, libre na yun. Kaya't paglaanan mo ng oras. Maotoridad kong utos. Dinuro ko pa siya na siyang ikinatawa niya. Oo na. Kunyari ay napipilitan niyang saad bago muling pinag-toast ang aming bote. Gabi ng linggo, at kapag ganitong weekend ay nakasanayan ko ng pumunta ng bar para mag-relax para sa isang linggo kong pamamalagi sa aking coffee shop. All black ang aking sinuot hanggang sa sapatos. Kinuha ko na rin ng aking sling bag bago lumabas ng silid. Ma, punta lang ako sa bar ah. Paalam ko kay mommy na nasa kusina. Naghahanda siya ng hapunan katulong ang isa naming kasambahay. Oh, hindi ka ba muna maghahapunan? Tanong niya habang sinusuri ako ng tingin. Bahagya pa siyang napangiwi nang makitang lalaking-lalaki na naman ang porma ko. Lihim na lang akong napairap. Kung may isa mang suportado ako sa lahat ng gawain ko, yun ay si Daddy. Walang problema sa kanya kahit masiga pa akong kumilos sa kanya. Pero itong si Mommy, namumuti lang ang buhok kapag iginigiit ko pa sa kanya ang gusto ko. Hindi na po. Mabilis ko siyang nilapitan bago hinalikan sa pisngi. Bye!
Hindi ko na siya hinintay pang makasagot dahil kaagad ko na siyang tinalikuran. Baka makipagkita ka na naman kay Dark ha? Sinasabi ko sa'yo, Andrea. Narinig ko pang sigaw ni Mami na hindi ko na lang pinansin. Mabilis akong pumasok sa aking kotse bago yun pinaandar. Sa sexy bar. Pagkarating sa bar na palagi kong tinatambayan tuwing linggo, ay agad kong tinungo ang aking pwesto. Sa bar counter ako palagi umuupo. Bukod kasi sa pag-inom ng alak, ay nag-enjoy din akong panoorin ng mga bartender na naghahalo ng mga alak. Good evening, magandang binibini. Nangaasar kagad na mukha ni Marco ang sumalubong sa akin pagkaupo ko pa lang sa stool na upuan. Bartender siya dito na naging kasundo ko na rin dahil sa regular na nila akong customer dito. Halos lahat naman ng staff dito sa bar ay kakilala ko na. Sira ulo! Tinaasan ko siya ng gitnang daliri na siyang ikinahagalpak niya ng tawa. Ano bang nangyari sa'yo? Kala ko hindi ka napupunta eh. Papaupuan ko na sana yan sa ibang customer. Anya na ang tinutukoy ay ang paborito kong stool na upuan. Subukan mo lang no, maghahanap ako ng ibang bar. Pagbabanta ko na may halong pagbibiro. Biro lang, ano bang order mo? Masyado kang maingay. Inirapan ko muna siya bago sumagot. Hard drink, gusto ko. Yung isang inuman pa lang tumba na ako agad. Utos ko. Muli siyang natawa bago tinimpla ang paborito kong alak. Sanay na ako sa inuman kaya kahit gaano karaming alak na aking inumin, ay nakakauwi pa rin ako ng ligtas sa bahay. Teenager pa lang ako ay sinanay na ako ni Mami na uminom. Palagi niyang sinasabi sa akin na darating ang araw na matatakam akong tumikim ng alak. Kaya dapat lang daw na masanay na ako. Para kung sakaling dumayo ko ng inuman ay hindi ako agad malalasing. Tignan ko rin daw ng maigi ang alak na ipapainom sa akin. Dahil hindi maiiwasan na may ilagay doon na kung ano. Mas maganda na ron na nag-iingat. At mukhang tama naman si Mommy. Ngayon ay kahit gaano karaming alak ang inumin ko, ay hindi ako basta-bastang mapagtitripan sa labas. Isa rin sa dahilan kaya pinipili ko itong bar counter na pwestuhan ay para makita ang alak na sinaserve sa akin. Oh, enjoy your drinks, ma'am. Nagbaw pa si Marco bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Inisang lagok ko lang ang alak bago muling humirit pa ng isa. Wala akong balak magpakalasi ngayon, kaya ang dalawang shot ay okay na. Pagkatapos ay uuwi na rin ako. Last one please. Utos ko kay Marco. Nagtataka niya naman akong nilapitan. Last one? Uuwi ka na agad? May bahid ng lungkot na wika niya. Nagtataka man sa inasta niya ay tumango na lang ako. Pinanonood ko siya habang kinukuha ang order kong alak nang may biglang sumanggi sa akin. Kaya naman nalingat ang tingin ko sa kanya. Ano ba? Mag-ingat ka naman sir. Bulyaw ko sa lalaking sumanggi sa akin. Sa lakas nun ay muntikan pa akong mahulog sa stool. Pasensya na po. Wika ng nakatungong lalaki bago nagmamadaling umalis. Iinom-inom hindi naman pala kaya. Naiinis na hinabol ko ng tingin ng papalayong lalaki bago muling naupo. Sakto namang inilapag ni Marco ang baso ng alak sa harap ko. Kaya diretsyo ko yung ininom nang hindi man lang tinitignan. Umalis din naman kagad si Marco at nagpatuloy na sa ginagawa. Nagbanyo ko saglit para tignan ang sarili ko sa salamin bago bumalik sa bar counter. Ilang minuto pa akong nagtagal doon para magpatay ng oras. Gusto ko kasi pag uwi ko tulog na sila Mami. Ilang minuto pang lumipas ang makaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Nang mapatingin ako kay Marco ay napansin ko ang panaka-naka niyang pagsulyap sa akin. Tila ba kanina pa niya akong pinanonood at hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan. Pasimple kong hinilot ang sentido ko bago tumayo. Uuwi ka na? Tanong ni Marco nang muling mapatingin sa akin. Si CR lang. Pagsisinungaling ko bago naglakad palayo. Kahit sobrang pag-ikot ng aking paligid, ay pinilit ko pa ring makarating sa parking lot. Hawak ko ang aking dibdib habang habol ang aking paghinga. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko nang maramdaman kong may sumusunod sa akin. Malayo pa ako sa aking kotse pero pakiramdam ko ay malapit na sila. Kaya lumiko ako sa gilid ng madilim na lugar. Nang hihina akong sumangal sa pader para magtago. Nasaan na yun? Nandito lang yung kanina. Halos panawan ako ng ulirat nang marinig ang pamilyar na boses.
Hindi ako maaaring magkamali. Kaboses yun ng lalaking sumanggi sa akin kanina. Doon tayo sa kabila. Hindi pwede mawala yun. Lagot tayo kay boss. Sambit ng isa pa bago ko marinig ang paglayo nila. Lupay-pay akong naupo bago kinuha ang cellphone sa bulsa ng pantalon kong suot. Wala akong maisip na tawagan. Hindi pwede sila mami dahil tiyak na lalo siyang maghihigpit sa akin. Tagaktak ng pawis ko dahil sa sobrang init ng idayal ko ang number ni Dark. Sagutin mo, please. Kasabay ng pangangatal ng aking labi ay ang panginginig ng aking mga kamay. Hinahapo na ako at pakiramdam ko ay malapit na akong mawala ng hangin. Hanggang sa mag-endang kulay wala man lang Dark na sumasagot sa aking tawag. Nang makita kong oras ay nasapo ko ang noo ko. 10:00 na. Mga ganitong oras ay natutulog na yun. Kilala ko ang taong to. Hindi yun sanay sa puyatan. Kahit nawawala na ng pag-asa, ay sinubukan ko ulit siyang tawagan. Segundo lang ang lumipas ay nang sa wakas ay marinig ko na ang boses niya sa kabilang linya. Pre. Paos ang boses na sambit ni Dark sa kabilang linya. Halatang kagigising lamang nito. Dark, tutulungan mo ko. Putol-putol at humihingal kong wika. Ano? Nasaan ka? Nang marinig nito ang boses ko'y tila na walang pagkaantok nito at napalitan ng pag-aalala. Parking lot ng sexy bar. Pahina na ng pahina ang boses ko. Rinig ko naman sa kabilang linya ang kalabugan. Tila ba'y nagmamadali na siya. Stay still. Hintayin mo ako dyan sa pwesto mo. Nang maputol ang linya, ay saka lamang ako nakahinga ng maayos. Ngayon ko lang din na-realize na luha na pala ang mukha ko. Hindi ko alam pero sa isiping pupunta rito si Dark nang wala man lang pag-aalinlangan, ay nagbigay yun ng kung ano sa puso ko. Habang hinihintay ang kanyang pagdating, ay inalis ko muna ang suot kong sombrero. Hinubad ko rin ang suot kong jacket. Balak ko pa sanang hubarin din ang t-shirt kong suot kung hindi ko lang naalala na tube na lang ang matitira sa akin at baka mailang si Dark kapag nakita ang itsura ko. Kaya't nagtiis na lang ako sa init at pinaypayan ng aking sarili. Ilang minuto pang mabilis na lumipas bago ko marinig ang paghinto ng sasakyan. Kasabay noon ang pagtunog ng cellphone ko. Text mula kay Dark na nagsasabing nandito na siya. Dahan-dahan akong lumabas sa aking pinagtataguan bago patakbong tinungo ang kanyang sasakyan at pumasok doon. Anong nangyari sa'yo? Tanong kagad niya nang makita ko. Gulo-gulo ang buhok niya. Bakas din ng pinaghalong inis at pag-aalala sa mga mata niya. Ang mabango niyang amoy ay kumalat sa loob ng kotse. Just drive. Nahihirapan kong saad. Basta ko nalang inihagis sa likod ng aking upuan ang hinubad kong jacket. Hinayaan ko lang din na nakabukas ang bintana dahil lalo lamang akong nahihilo sa amoy ng aircon. Now, care to tell me, bakit parang balisa ka? Muli ay tanong niya. Nang muli ko siyang tignan ay mariin akong napalunok. Pumasada ang tingin ko sa kanyang makinis na mukha hanggang sa mapula niyang labi na tila kay sarap halikan at bumaba sa maputi niyang leeg na parang sarap sipsipin. Ipinilig ko ang ulo ko. Matagal ko naman ang alam na gwapo siya, kaya't hindi ko maintindihan ngayon ang aking sarili kung bakit kakaiba ang dating niya sa akin. Parang mas lalo lamang uminit ang aking pakiramdam. Pinagpapawisan ka pa oh. Bumalik ako sa wisyo nang muli siyang nagsalita. Teka nga. Nangunot ang noo niya nang mapatitig sa akin. Muntikan pa akong mapasubsob sa dashboard nang bigla siyang magpreno. May sakit ka ba? Dumako ang tingin niya sa aking leeg. Nang lumapit siya sa akin para salatin ang aking noo, ay mas lalo lamang kumabog ang aking dibdib. Mas lalo lang nag-apoy ang aking pakiramdam nang maramdaman ko ang init ng kamay niya. Dark! Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ramdam kong natigilan siya pero saglit lang dahil kalaunan ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang tila ay may madiskubre. Napapasong binawi niya ang kanyang kamay. Andre Locsin, don't tell me! Hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. Bumalatay ang galit sa kanyang mga mata. Tama ka. Tugon ko, kasabay ng pagpatak ng luha sa aking pisngi.
That's why I need your help, Dark. Muli kong hinuli ang kamay niya bago hinigpitan ang kapit doon. What the? Sinong may gawa niyan sa'yo? Nagbabaga ang galit sa mata niya at tila ba anumang oras ay handa ng pumatay. Mariin akong umiling. Hindi na yun importante. Tutulungan mo na lang ako, please. Pagmamakaawa ako. Dadalhin kita sa ospital. Anya bago muling binuhay ang makina. No, please. Wag. Makakarating pa kila mama yun eh. Ayokong masirang pangalan nila. Pigil ko sa kanya. Frustrated at hindi makapaniwalang tinignan niya ako. Seriously, Andrea, pwede kang mamatay kapag hindi ka naagapan. Tapos pangalan niyo pa rin ang iniisip mo. Kulang na lang ay sigawan niya na ako. May iba pa namang paraan, hindi ba? At nandito ka na rin eh. Kaya isagad mo ng pagtulong mo, Dark. Please, I need you. Kulang na lang ay lumuhod ako. At anong gusto mong gawin ko? Hindi ako doktor. Make love with me. Putol ko sa sinasabi niya. Napamaang siya at tigagal na napatingin sa akin. You're kidding me, right? Tanong niya na tila nakikiusap na sabihin kong nagbibiro nga lang ako. Pero hindi. Buo na ang desisyon ko. Please, hindi ko na kaya. Yun lamang ang tanging nasabi ko. Hawak ko pa rin ang aking dibdib. Sa bawat minutong dumadaan ay mas lalo lang akong nahihirapang huminga at mas umiinit pa ang aking pakiramdam. Pagsisisihan mo ito bukas, Andrea. Mariing sambit niya pero mabilis na ang ginagawang pagmamaneho. Hindi, Dark. I trust you. Sa kanyang kondo niya ako dinala. Pagkapasok pa lang sa may kalakihang salas ay hinubad ko na ng tuluyan ang damit kong suot bago ko hinarap si Dark. Mapungay ang matang iniyakap ko ang kamay ko sa batok niya. Gawin na natin. Hindi ko na kaya. Pakikiusap ko sa kanya. Kita ko ang sari-saring emosyon sa kanyang mga mata. Pero mas nangibabaw doon ang init at panggigigil. Wala akong kondom. Sa sobrang pagkataranta ko, hindi ko na nagawa pang bumili sa daan. Anya, ang boses ay maaligasgas na siyang lalong nagbigay init sa akin. Ayos lang, withdrawal na lang. Ibinaon ko ang mukha ko sa kanyang leeg. Ramdam ko naman ang paninigas niya sa ginawa kong yun. Are you really sure about this, Andrea? Dahil sinasabi ko sa'yo wala nang atrasan to. Muli ay tanong niya. Tumango ako bago muling ipinantay ang aking mukha sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang labi. Mariing na palunok bago yun kinayumos ng halik. Nung una hindi pa siya kumikibo. Pero nang subukan kong ipasok ang dila ko sa loob ng kanyang bibigay, doon na siya napaungol at tumugon sa akin ng halik. Ang halik na magaan ay naging mapusok at mapaghanap. Binuhat niya ako papunta sa kanyang silid nang hindi pinuputol ang halikan namin. Hanggang sa maihiga niya ako't mahubaran ay lutang ako. At walang ibang nasa isip ko kung hindi ang maramdaman ng init ng katawan niya. Kita ko ang pag-alo ng Adam's apple ni Dark dahil sa mariing paglunok ng makitang kahubaran ko. At doon lang ako tila tinablan ng hiya. Akmang itatakip ko sa katawan ko ang kumot ng pigilan niyang kamay ko. Don't. Anya sa nahihirapang tono. Turn off ko na lang ang ilaw kung hindi ka komportable. Hindi pa man ako nakasasagot nang mawala siya sa harap ko para lapitan ang switch ng ilaw. Segundo lang din ay dumilim na nga ang paligid. Muli siyang lumapit bago umibabaw sa akin. Naglaban muli ang labi at dila namin bago siya naghubad ng kanyang saplot. Bumaba ang halik niya sa aking leeg, pababa sa dibdib hanggang sa aking pinakaiingatan. Dark! Huli na para pigilan ko siya dahil nararamdaman ko na ang mumunti niyang halik sa aking perlas. Bumigat ang aking paghinga at hindi ko na alam kung saan ibabaling ang aking ulo. Ngayon ko lang napatunayan na totoo palang masarap ito. Yung hiya ay tuluyan nang nawala dahil tuluyan niya na akong binaliw. Nang matapos siya muli niya akong pinantayan. Ready? Masakit to pero saglit lang. I'll try to be gentle dahil
Andrea, hindi ko kayang magpaka-gentle pagdating sa ganitong bagay. Paos na bulong niya na siyang ikinatayo ng mga balahibo ko sa katawan. At hindi ko maintindihan kung bakit sa halip na kabahan ay mas lalo lamang akong na-excite. Gusto kong makita yung ganitong side niya. Kasabay ng paghalik niya ay ang pagpasok niya sa akin. At kahit gaano pa kalalim at kariin ang ginagawa niyang paghalik, ay hindi yun nakatulong para hindi ko maramdaman ng sakit. Pero tulad ng sinabi niya, tiniis ko yun. Ginusto ko ito, kaya dapat lang na panindigan ko. Ilang minuto rin ang tinagal bago nawala ang sakit. At nang tila nararamdaman niyang okay na ako, ay muli siyang gumalaw. Mabilis, bagaman puno ng pag-iingat ay ramdam ko pa rin ang matinding panggigigil niya. Mabibigat ang kanyang paghinga na para bang mamamatay na siya. At paminsan-minsan ay naririnig kong mahihina niyang pagmumura. Alam kong malapit na siya, pero pinipigilan niya lang dahil alam kong gusto niyang maging okay ako bago siya tuluyang sumabog. Sa isipin yun ay mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakayakap ko sa kanya. I think I'm okay now, Dark. Wika ako nang sa pang-5 beses ay naramdaman ko ang pagsabog ng kung anong bagay sa aking perlas. Nang tignan niya ako ay halos matupok ako sa nakikita kong init sa madilim niyang mga mata. Yun lang ang hinihintay niyang hudyat bago niya mas bilisan at diinan ang ginagawa. Isa pang mariing ulos ang ginawa niya bago niya hinugot ang sarili sa akin. Pagkuway hinihingal na bumagsak sa tabi ko. Dahil sa matinding pagod, ay hindi ko na namalayan pa ang sumunod na nangyari dahil tuluyan na akong nilamon ng antok. Pero bago yun ay naramdaman ko pang pagbangon ni Dark. Hindi ko na rin sigurado kung totoo bang hinalikan niya ako sa noo. Imahinasyon ko na lang ba yun? Makalipas ang 1 buwan. Andrea's point of view. Nagmamadali akong pumasok sa banyo bago naupo sa toilet at inilabas ang pregnancy test na pinabili ko lang. Ilang minuto rin siguro akong nakaupo lang sa toilet habang mahigpit na hawak ang PT. Hindi ko magawang tignan ng resulta nun dahil wala akong lakas ng loob. Nakailang beses akong humiling na sana normal lang tong nararamdaman ko, na sana'y na-delay lang ang regla ko. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling magkatotoo ang hinala ko. Hindi ko ito inaasahan at mas lalong hindi ko ito napaghandaan. Dahil nanalig akong hindi ako mabubuntis dahil hindi niya naman ipinutok sa loob. Mabigat akong nagbuga ng hangin bago tignan ng PT at tuluyan ang nagulong isip ko nang makita ang resulta. Kasabay ng pagkalaglag ng PT ay ang pagdaloy ng luha sa aking pisngi. Positive! Anong gagawin ko ngayon? Mahigit 1 buwan na mula nang ibigay ko ang sarili ko kay Dark at ganun katagal ko na rin siyang iniiwasan. Dahil pagkatapos ng gabing yon ay hiyang-hiya ako sa kanya at mas lalo sa aking sarili. Nawalan ako ng lakas ng loob na magpakita sa kanya. Kaya kahit ang pagtawag, chat at pag-text niya sa akin ay hindi ko pinapansin. Kaya anong gagawin ko ngayon? Hindi to pwedeng malaman ni Dark dahil alam kong masisira lang siya. At isa pa, siguradong magkakagulo. Babaliw na ako. Mariin kong sinabunutan ang aking sarili. Matamlay akong umuwi sa bahay. Saglit pa akong natigilan sa pinto nang makita sa sala si Mommy. Nakataas ang kilay niya sa akin na tila kanina pa akong hinihintay. Mabuti naman at dumating ka na. Anya at tumayo siya at nilapitan ako. Pagod ko siyang tinignan. Ma, pagod po ako. Sambit ko bago siya nilagpasan. Pero hindi pa man ako tuluyang nakalalayo ng higitin niyang bag ko. Nakalimutan ko yatang isa rayon dahil paghigit niya'y naglagasan ng laman nun sa sahig. Parehas kaming nagulat at natigilan dahil doon. Pero saglit lang yon dahil nang maalala kong PT na ginamit ko kanina, ay dali-dali akong umupo para limasin lahat ng gamit sa sahig. Dumagundong sa kabang dibdib ko. Pilit kong hinahanap ang PT pero huli na dahil kita ko ng hawak-hawak yun ni Mommy. Mommy! Andrea Locsin! Anong ibig sabihin nito? Kumulog ang malakas niyang boses sa buong bahay.
Dahilan para mapalabas sa kanyang silid si Daddy. Sa gilid ng mata ko ay kita ko siya sa taas ng hagdan. Akmang bababa pero natigilan din nang makita ang hawak ni Mommy. Kaya pala nitong mga nakalipas na araw kakaiba ang kinikilos mo. Hindi ko lang pinapansin dahil imposible namang mangyari yon. Kahit kumain ka pa ng manggat isinawsaw yun sa ketchup, hindi ko binigyan ng pansin. Dahil sabi mo babae ang tipo mo. Pero ano ito? Andrea, sagutin mo ko. Kulang na lang ay magwala na si Mommy. Inaasahan ko ng ganitong magiging reaksyon niya. Handa na rin ako sa sampal at sabunot na gagawin niya pero hindi yun nangyari. Sa halip, ay umiyak lang siya sa harap ko. Tigalgal naman ako at hindi pa rin alam kung ano bang dapat kong sabihin. Ano? Wala ka bang sasabihin? Tinulak niya ako sa balikat. Bakas ang disappointment sa mukha. Mabilis namang bumaba si Daddy at pumagit na sa amin. Hayaan na muna nating makapagpahinga si Andrea, honey. Pag-awat ni Daddy. Sa kanya tuloy bumaling ang masamang tingin ni Mommy. Ayan, kaya nasasanay ang anak mo eh. Palagi mong kinukonsinte. Pero hindi ngayon, hindi ko to palalagpasin. Mabilis ang kilos ni Mommy na hinablot ang braso ko. Sumagot ka. Sinong nakabuntis sa'yo? Halos magtalsikan ng laway niya sa mukha ko. Mommy, ayaw mong sumagot? Sige, ako ang bahalang umalam. At kapag nalaman ko, humanda siya sa akin. Pagbabanta niya bago kami tinalikuran. Sa takot na baka may gawin siyang kung ano kay Dark ay pinigilan ko siya. Si Dark po. Mahina at nakapikit kong saad. Sa sobrang hina ng boses ay hindi ko na alam kung narinig ba nila. Anong sinabi mo? Sigaw ni Mommy. Anak, hindi naman makapaniwala si Daddy. Sorry po. Pasaway ka talaga. Siguro ay hindi na nakapagtimpi sa galit si Mommy. Muli niya akong nilapitan at malakas na sinampal. Sa dinami-rami ng lalaki, dun pa sa taong yun. Hindi ka talaga nag-iisip. Kung hindi pa siya inawat ni Daddy ay baka nasampal niya ulit ako. Tama na yan. Andrea, umakyat ka na sa silid mo. Hindi! Sigaw ni Mommy. Tawagan mo yung lalaking yun. Itanong mo kung nasan siya ngayon at pupuntahan natin. Bilis! Ayaw ko, Ma. Mariin akong umiling bilang pagtutol. Matagal akong umiwas at hindi nagpakita kay Dark. Kaya sigurado akong galit yun sa akin. Tatawagan mo siya o ako ang tatawag ng pulis para ipakulong siya. Nanlaki ang mata ko sa narinig. Alam kong hindi siya nagbibiro. Nang tignan ko si Daddy ay tinanguan niya na lang ako. Kaya kahit napipilitan ay hinanap ko ang number ni Dark bago yun tinawagan. Matagal yung nag-ring. Tila pinag-iisipan pa kung sasagutin ba o hindi. Pero sa huli ay sinagot din naman. Andrea. Nakagat ko ang labi ko nang marinig ang mahina't malamig niyang boses. Malayong malayo sa Dark noon na kapag tinatawagan ko ay ang sigla agad ng bungad sa akin. Sinabi na nga ba't galit siya sa akin eh. Muntikan ko nang makalimutan na nasa harap ko nga pala sila Mommy. Kung hindi pa tumikhim si Daddy ay hindi ako babalik sa katinuan. Nasan ka? Tanong ko. Saglit namang tumahimik sa kabilang linya. Nasa bahay. Why? May nagpainom na naman ba sa'yo ng drugs kaya kailangan mo na naman ng tulong ko? Para akong binuhusan ng tubig sa narinig. Halata sa boses ang kinikim-kim niyang galit. Hindi ko naman siya masisisi. Malamang na magalit at magtatampo talaga yun. Matapos ko ba naman siyang isabit sa gulong pinasok ko ay bigla ko na lang siyang iiwasan. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Pupunta kami dyan. Yun lamang at inend ko na ang call. Nasaan daw? Tanong ni Mommy. Nasa bahay daw po nila. Good! Aniya bago ko hinigit palabas ng bahay. Sa labas pa lamang ng bahay ng mga Castillo ay maririnig ko na ang malakas na boses ni Mommy. Walang magawa si Daddy. Maging ang dalawang katulong nila Dark ay hindi mapigilan ang pagpasok ni Mommy. Dark Castillo! Lumabas ka dyan sa lungga mo! Sigaw ni Mommy.
Akmang papasok na siya sa loob ng malaking bahay nang pigilan ko sa braso. Nakakahiya, ma. Matalim niya akong tinignan. Tigilan mo ko anya. Nang bumukas ang pinto ay bumungad sa amin ang parents ni Dark. Si Tita Dana at nakapamewang pa ito. Anong ginagawa ng bruhang to dito? Bakit ito nakapasok? Tanong nito. Madam, pasensya na po. Hindi po namin napigilan eh. Natatakot na wika ng isang katulong. Ilabas mo ang magaling mong anak, Gaga. Sigaw ni Mommy. Mukha siyang handa ng sumugod ng giyera. Nahihiyang tinignan kong mag-asawang Kastilyo. At anong kailangan mo sa anak ko? Pagak na tumawa si Mommy. So hindi nyo pa rin alam. Ano ba kasing problema? Sabi ni Tito Drake, ang ama ni Dark. Hinawakan ko naman sa braso si Daddy dahil baka maisipan niyang sugurin si Tito. Nabuntis ng ipinagmamalaki ninyong anak. Ang aking unika iha. Mahina ngunit mariing tugon ni Daddy. Ano? Halos magkapanabay na tanong ng mag-asawa. Mariin akong napapikit sa hiya nang tumingin sila sa gawi ko. Hindi pa man sila nakakaimik nang may malamig na boses ang nagsalita sa likuran nila. Nabuntis? Daig ko pang binuhusan ng tubig nang tuluyang lumitaw sa harap namin si Dark. Ang madilim at malamig niyang matay sa akin lang nakatuon. Buntis ka? Tanong muli niya. Hindi ko naman magawang umimik. Hindi ko alam pero para akong nahipnotismo nang makita siya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit tila may nagudyok sa akin na lapitan at yakapin siya. Goodness, namiss ko ba siya? Oo, kaya sa ayaw at sa gusto mo pakakasalan mo ang anak ko. Ma, hinawakan ko sa braso si Mami at nakikiusap itong tinignan para tumigil. Hiyang-hiya na ako sa nangyayari ngayong araw. At anong gusto niya? Magpapakasal kami ni Dark? Nahihibang na ba siya? Ano? Ayaw mong magpakasal? Bulyaw niya sabay tabig sa kamay ko. O sige, kakasuhan ko na lang siya ng rape dahil hindi pwedeng ikaw lang maaargabyado rito. Parehas kayo nagpakasarap sa paggawa niyan. You can't do that! Sigaw ni Tita na kulang na lang ay suguri na si Mommy. Nang sulyapan ko si Dark ay sa akin pa rin siya nakatingin. Hindi ko tuloy maiwasang mailang lalo at hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya. I'm willing to marry her, Tita. Natahimik ang lahat sa sinabing yun ni Dark. Anak, akmang pipigilan siya ni Tita nang muli siyang nagsalita. Bukas na bukas din ay aasikasuhin ko ang kasal namin. Aasikasuhin namin ni Andrea. Dagdag niya pa bago ko sinulyapan. Nang tignan ako ni Tita Dana, ay nabasa ko ang galit sa mata niya kaya't nahihiyang napayuko na lang ako. Bakit hindi natin to pag-usapan sa loob? Anyaya ni Tito na sinang-ayunan naman ni Daddy. Mauna na po muna kayo. Kakausapin ko lang po si Andrea. Mariin akong napalunok dahil sa patag pero mapanganib na boses na yun ni Dark. Wala na ring nagawa pang dalawang ginang kung hindi ang pumasok sa loob. Nang maiwan kaming dalawa, ay tinungo ko agad ang garden kung saan alam kong walang makakarinig sa amin. May kadiliman din sa parting yon. Sapat na para hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Kamusta ka na? Ang kaninang malamig na boses ay biglang gumaan at nalagyan ng pag-aalala. Kaya sa gulat ay napamaang ako sa kanya. May pasa ka sa gilid ng labi mo . Anong nangyari dyan? Tanong niya. Akmang lalapitan ako kaya agad akong napaatras. Nang makita niya naman ang ginawa ko ay tumigil siya. Narinig ko pang mahina niyang pagpalatak. Wala to. Nga pala pasensya ka na. Wala naman akong balak na idamay ka pa sa gulong to eh. Pero kasi sila Mami. Mahina akong sambit. So, wala ka ring balak na ipalam sa akin na buntis ka? Kung hindi pa nakialam sila Tita? Pagak siyang tumawa. Dapat pala pasalamatan ko pa sila eh. Naguguluhan ko siyang tinignan. Namulsa siya. Tumingala. Pagko ay marahas na nagbuga ng hangin. Sobrang nag-alala ako sa iyo, alam mo ba yun? Pagkatapos ang nangyari sa atin hindi ka na nagparamdam.
na hindi mo sinasagot ang tawag at text ko. Sa tingin mo, hindi ko malalaman na iniiwasan mo ko? Nagbaba ako ng tingin. Sorry. Pero ayos na yun. Ang mahalaga nasa harap na kita ngayon. Hindi ko na kailangang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Papanagutan kita. At bibigyan natin ng masayang pamilya ang anak natin. Anya, gusto kong maiyak sa sinabi niya. Dahil, bakit kasi ganito siya kabait? Bakit may ganito kabait na tao? Kung makikilala lang siya ng lubusan nila Mommy, maiintindihan nila kung bakit ko sinasaway ang utos nila noon na layuan ang taong ito. Hindi mo naman to kailangan gawin, Dark. May sarili ka ring buhay. Ayokong sirain yun ng tuluyan. At isa pa, kasalanan ko naman to eh. Pinilit na kita noon na tulungan ako. At ayaw na kitang pilitin ulit ngayon. Kasabay ng pagkabasag ng boses ko ang pagdaloy ng masaganang luha sa aking mukha. Dahil sa wakas, ay nasabi ko na rin ang dahilan. Hindi naman sa gusto ko siyang iwasan. Ginawa ko lang yun dahil alam ko, simula nung may nangyari sa amin ay sinira ko ng buhay niya at ang samahan namin. Pero wala akong pinagsisisihan sa nangyari. Hindi ko pinagsisisihan na sa kanya ko ibinigay ang sarili ko. At aaminin ko, ang gabing yun ang isa sa pinakamasayang parte ng buhay ko. Pero ang tanong, ganun din ba siya? Ayoko mang isipin pero paano kung pinagsisisihan niya ang gabing yun? At ayaw kong pagsisihan din niya ang pagpapakasal sa akin. Ayokong may pagsisihan ka ulit, Dark. Dagdag ko. Bakit? Nagsisisi ka ba na ako ang tinawagan mo nung gabing yun? Nagsisisi ka ba na sa dami ng lalaki, sa akin mo ibinigay ang sarili mo? Magkakasunod akong umiling sa tanong niya. Wala akong pinagsisisihan. Tigmakang luha na tinignan ko siya. Ang madilim niyang matay na lagyan ng kislap. Humakbang siya palapit sa akin. Kung ganon, matutuloy ang kasal natin bukas. Dahil Andrea, simula nang ibinigay mo sa akin ang sarili mo ng gabing yun, para mo na rin akong binigyan ng dahilan para angkinin ka. Hinawakan niyang dalawa kong balikat dahil doon ay nalanghap ko ang mabango niyang amoy. Dark! Nabitin sa eryang sasabihin ko nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Hayaan mo muna akong yakapin ka. This will be your punishment dahil halos baliwin mo na ako sa pag-aalala at pagkamis ko sa'yo. Anya sabay subsob ng mukha sa aking balikat. Ang lahat ng stress at pagod na nararamdaman ko ngayong maghapon ay tila bulang naglaho. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking dibdib dahil sa yakap niya. Kaya walang pag-aalinlangan ko yung tinugon ng mas mahigpit na yakap. Nangyari nga ang kasal namin ni Dark, pero hindi natupad ang hiling ko na sa West lang kami ikasal. Para sana simple lamang at kami-kami lang. Dahil binonggahan yun ni Mommy. Siyang nagdesisyon na sa malaking simbahan kami ikasal. Inimbita pa niya ang lahat ng kamag-anak at kaibigan namin. Kulang na nga lang ay ipamalita niya pa sa buong mundo. Ayon sa kanya, nag-iisa lang daw niya akong anak kaya't deserve ko ito. At mukhang sang-ayon din naman si Dark. Dahil buong oras ng preparasyon ng kasal ay hindi ko man lang siya nakitaan ng pagtutol. Nung araw din ng kasal namin ko lang nakitang hindi nag-away si Mommy at Tita. Parehas kasi silang busy sa mga bisita nila. Marami ang nagulat dahil inaakala daw nila na tomboy ako. Yung iba naman sinasabi na nasa loob daw pala ang kulo ko na hindi ko nalang pinansin. Ayoko nalang magpaka-stress at baka maging kamukha pa sila ng baby ko. Pagkatapos ng kasal ay niregaluhan kami ni Daddy at Tito ng house and lot. Kaya doon kagad kami dumiretso pagkatapos ng kasal namin. Kumpleto na rin sa gamit. Wala pa nga lang katulong dahil sabi ni Tita, mas maganda raw kung ako mismo ang gagawa ng gawaing bahay. Dahil iyon naman daw talagang ginagawa ng mga babaeng asawa. Muntikan pa siyang awayin ni Mommy. Pero sa huli ay nanaigang gusto ko. Hindi ko alam kung gusto ko lang magpalakas kay Tita o dahil gusto ko talaga yung idea na pagsisilbihan ko si Dark. Good morning! Breakfast na! Nakangiting bati ko kay Dark nang makitang pagpasok nito sa kusina. Katatapos ko lang ihain sa lamesa ang almusal na niluto ko.
Nakapagtimpla na rin ako ng kape para wala na siyang gagawin pa kung hindi ang kumain. Mahigit 1 linggo na buhat ng ikasal kami at masasabi kong maayos naman ang lahat. Mabait at maalaga si Dark. Hindi rin nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Katulad pa rin ng dati ang turingan namin. Medyo sumobra lang siya sa pagiging maalaga ngayon. Dahil ang gusto niya ay malusog daw ang baby naming paglabas. Yun nga lang, hindi ko maiwasang mailang kapag sumasapit ng gabi. Iisang silid lang kasi ang ginagamit namin. At siyang nagdesisyon nun. Gusto niya raw na safe akong natutulog sa gabi. Wala na rin akong nagawa. Si Dark kasi ang tipo ng tao na kapag nagdesisyon na, hindi na pwedeng magbago pa. Magkatabi kami sa malaking kama, pero nilalagyan ko ng unan sa gitna. Hindi rin siya agad tumatabi sa akin kapag nalaman niyang gising pa ako. Siguro, alam niyang hindi pa ako komportable. Basta't nagigising na lang ako sa umaga, nakatabi ko na lang siya sa higaan. Uy, thank you. Napangiti siya nang makita ako. Nang lumapit siya sa akin ay bahagya pa akong napaatras nang tumungo siya para himasin ang flat ko pang tiyan. Good morning, baby. Mahina akong napasinghap. Dapat ay masanay na ako dahil palagi niya naman itong ginagawa. Kaya't hindi ko alam kung bakit biglang kumakabog ng malakas ang dibdib ko kapag hinahaplos niya ang tiyan ko't binabate. Pagkatapos nun ay naupo na rin siya. Nakangiti pa rin na parang walang nangyari. Habang ako ay kinakailangan ko pang pakalmahin ang aking sarili. Babalik na nga pala ako sa coffee shop ngayon ah. Hindi pwedeng mawala ako ng matagal eh. Sambit ko na mag-umpisa na rin kaming kumain. Natigil ito sa akmang pagsubo bago bumaling ang tingin sa akin. Kaya mo pa ba? Ano ka ba? 2 months pa lang tong tiyan ko. Tsaka mag-iingat naman ako palagi. Tugon ko't mahina pang natawa. Nagwo-worry lang naman ako. Pero sige, magpapahanap na lang ako ng kasambahay kila mama. Anya na mariin kong tinutulan. Wag na, di naman ako masyadong napapagod sa shop eh. Tsaka, nandito pa rin naman ako pagkatapos ng trabaho mo. Kaya mapagsisilbihan pa rin kita. Nginitian ko pa siya para masiguradong okay lang talaga sa akin. Tsaka hindi naman talaga kailangan ng kasambahay. May labandera naman kami na pumupunta rito tuwing Sabado. Yung kasambahay din naman namin sa bahay pumupunta rito tuwing Linggo para naman tulungan ako sa pag-general cleaning ng bahay. Bumakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Mama? Natigilan ako sa naging tanong niya. Pagkuway, mariing na pailing. Tama naman si tita. Gawain naman talaga yun ng mga asawang babae. At nag-i-enjoy din naman ako sa ginagawa ko, Dark. Masuyo niya akong tinignan bago hinawakan ng kamay niya. Bago marahang pinisil-pisil. It's Mama Andrea. Mag-asawa na tayo kaya dapat lang na mama at papa na rin ang itawag mo sa magulang ko. Napalunok ako sa intensidad na makikita ko sa mukha niya. Bakit naman kasi ganun siya makatingin? At bakit din parang okay lang talaga sa kanya na ikinasal kami? Hindi ba talaga siya nagsisisi? I mean, lalaki siya. Siguradong may natitipuhan din siyang babae. Pero heto siya't kaharap ang tomboy na katulad ko. O sige, mapilit ka eh. Tugon ko na lamang bago binawi ang kamay ko. Tila naman bigla siyang natauhan. Kaya umayos siya ng upo at muling pumormal ang kanyang muka. Basta pag napapagod ka na, sabihan mo na ako para makahanap na ako ng makakasama mo dito sa bahay. Anya. Tumayo na rin siya at nagpaalam na aalis na. Pero bago yun ay muli siyang humalik sa aking tiyan. Nang makaalis siya ay nag-intindi na rin ako ng sarili. 1 linggo akong nawala sa shop. Tanging assistant ko lang nag-update sa akin ng nangyayari doon. Kaya kailangan ko na talagang pumasok. At isa pa, namimiss ko na rin ang lugar na yon. At iyon na nga ang naging routine ko sa araw-araw. Gigising sa umaga para maghanda ng almusal namin. At kapag nakaalis na si Dark ay saglit muna akong maglilinis at pagkatapos ay saka muna ako pupunta sa coffee shop. May sarili naman akong kotse kaya't hindi ko na kailangan pang magpahatid sa kanya. Sa gabi naman, mauuna akong umuwi sa bahay. Magpapahinga lang saglit tapos saka magluluto ng aming hapunan. 5:00 ang labas ko sa hapon, 7:00 naman ng gabi ang kay Dark. Pagkatapos kumain, sabay kaming manonood at magkwekwentuhan ng nangyari sa amin sa maghapon.
Kaya masasabi kong sobrang normal ang aming pagsasama. At kung may nagbago man, iyon ay sigurong tibok ng puso ko sa tuwing kasama at kausap ko siya. At sa ngayon ay wala pa akong lakas ng loob na alamin ang ibig sabihin nun. 3:00 ng madaling araw nang magising ako para umihi. Sa tabi ko ay si Dark na mahimbing ng pagkakatulog, kaya marahan lamang ang kilos ko na tinungo ang CR. Pagkatapos ay bumalik na rin ako kagad sa kama. Akmang hihiga na ako nang mapatingin ako sa cellphone niya na nakapatong sa bedside table. Naagaw ang atensyon ko nito nang tumunog yon. Hindi ko ugaling makialam ng gamit niya, kaya hindi ko maintindihan ngayon kung bakit tila may nag-uudyok sa akin na tignan yon. Sinulyapan ko muna si Dark. Tulog na tulog pa rin to. Pagkuway marahang kinuha ko ang cellphone. Hindi ko alam ang password ng phone niya, pero nang itry ko ang birthday niya hindi yun gumana. Hindi rin gumana ang paboritong number niya. Malapit na akong sumuko sa pagsubok manghula ng maaari niyang gawing password nang maalala ko ang araw ng kasal namin. Bakit niya naman gagawing password yun? Tanong ko sa sarili bago sulyapan si Dark. Pero sa bagay, wala namang mawawala kung susubukan ko eh. Halos mapairit ako sa tuwa nang sa wakas ay tumama ang password. Kaagad kong tinignan kung sinong nag-message. At ang tuwang nararamdaman ko kanina ay agad ding nabura nang mabasa ang pangalan ng nag-text. Mia Cortez. Hi Darky, gising ka pa ba? Marami pa itong mga text message na may iilang reply din si Dark. Kahit nanginginig ang kamay, ay ipinagpatuloy ko pa ang pagbabasa sa mga nakaraang text. Salamat sa paghatid ah. Ingat kapag uwi. Text nung Mia kaninang 7:00. Darky, puntahan kita dyan sa office mo. Sabay ulit tayo mag-lunch? Text naman yun kaninang tanghali. Hindi ko na nagawa pang basahin ng iba pang naroroon dahil tuluyan nang lumabo ang aking mata. At iyon ay dahil sa mga luha. Mariin kong kinusot ang aking mata bago ibinalik sa table ang cellphone. Masama ang loob na tinignan ko si Dark. Mabait at maalaga naman siya sa akin, kaya't hindi ko maintindihan kung bakit ako nasasaktan ngayon. Wala naman siyang ginagawang masama dahil kasal lang naman kami pero hindi niya ako mahal. At may karapatan pa siyang magmahal ng iba. Pero, bakit nga ba ako nasasaktan? Tinapik-tapik ko ang dibdib ko nang maramdaman ang pagbigat noon. Pakiramdam ko'y niloloko niya ako. Oo nga't hindi niya ako mahal pero kasal pa rin naman kami, hindi ba? May karapatan pa rin akong magalit at masaktan. Dahil sa nangyaring yun ay hindi na ako dinalaw pa ng antok. Hanggang sa mag-umaga at lumiwanag ay lutang ako. Wala sa sariling bumangon ako para maghanda ng almusal at baon ni Dark. Kahit masama ang loob ko sa kanya, hindi ko naman siya pwedeng pabayaan na lang. Darky. Natigilan ako sa paghihiwa ng bawang nang maalala ang tawag ng babaeng yun kay Dark. Pabebe, sino ba siya? Nakaismid kong tanong pagkuway isinunod ang sibuyas. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa ginagayat kong sibuyas kaya ako umiiyak o dahil hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Good morning. Hey, umiiyak ka ba? Gulat na pinunasan ko agad ang aking luha nang makita si Dark. Gulo-gulo pa ang buhok nito, halatang kagigising lamang. Pero bakit ganun? Ang gwapo niya pa rin at ang bango-bango niya. Parang sarap niyang paghahalikan. What's wrong, Andrea? May problema ba? Tuluyan na pala siyang nakalapit. At nang makita kong pag-aalala sa kanyang mukha ay lalo lang akong humikbi. Hindi ko mapigilan ang sarili kong wag umiyak. Bakit kasi ang gwapo-gwapo niya? Yan tuloy, maraming nagkakagusto sa kanya. Tapos ang bait-bait pa niya. Ako nga na tomboy na nagkakagusto sa babae na gawa pang magkagusto sa kanya eh. Yun pa kayang babaeng babae? At oo, inaamin ko. Gusto ko na siya. Baka nga mahal ko na rin siya. Andrea, akmang pupunasan niya ang aking mukha nang umiwas ako. Ayos lang ako. Tugon ko. Ginamit kong pamunas ng mukhang laylayan ng aking damit. Pagkatapos ay muli ko siyang tinignan. Dahil lang to sa sibuyas, maligo ka na, magluluto pa ako. Tila hindi siya kumbinsido sa sinabi ko, pero wala na ring nagawa kung hindi ang sundin ako. Nang umalis ito ay muli na akong naiyak. Araw ng linggo.
At dahil day off ko ay tinulungan ko na lang si Manang Dory na maglinis ng bahay. Bandang 5:00 ng hapon nang tumunog ang doorbell. Dahil busy si Manang, ay ako na lang nagbukas ng pinto para lang magulat sa nakita. Si Tita Dana, ang mami ni Dark. Nang makita nitong itsura ko ay napangiwi ito. Mariin naman akong napalunok. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagbisita. Kung alam ko lang edi sana naligo muna ako bago humarap sa kanya. Anong itsura yan, Andrea? Magandang hapon po, tita. Pasok po kayo. Anyaya ko sa kanya sa halip na pansinin ang tanong niya. Inismeran niya ako bago naupo sa sofa. Ipaghahanda ko lang po kayo ng merienda. Ano po bang gusto nyo? Magalang kong tanong. Patikim ako na ipinagmamalaki mong timpla ng kape. Yun lang. Anya sa tonong masungit. Pero napangiti pa rin ako bago tinungo ang kusina. Nang matapos sa paggawa ng merienda niya ay muli ko siyang binalikan sa salas. Ganyan ba talaga palagi ang itsura mo kapag uuwi ang anak ko galing sa trabaho, Andrea? Maya-maya ay tanong niya. Matagal bago ako nakasagot. Dahil minsan kasi sa sobrang pagod ay nadadatnan na ako ni Dark na mukhang losyang, ni hindi nakapagsuklay at pulbos. At dahil lumaki rin akong may pusong lalaki, kaya nasanay akong panlalaki palagi ang isinusuot. Ngayon lang tita, tinulungan ko po kasing maglinis si Manang. Tinaasan niya ako ng kilay. Duda ko. Anya'y pagkuway inabot sa akin ang paper bag na dala niya kanina. Pumunta ako rito para ibigay sa iyo yan. Naguguluhan namang tinignan ko ang laman nun. At halos manlaki ang mata ko nang makita ko anong nasa loob. Black dress yon na sobrang nipis. Siguradong kapag sinuot ko ito'y makikita ng lahat sa akin at hindi ako sanay. Meron din diyang lipstick. Kulayan mo naman yan labi mo para maging kaakit-akit. Dagdag ni tita. At tama nga siya dahil may nakita pa akong pulang lipstick. Pero mali siya nang sabihin niyang hindi kaakit-akit ang labi ko. Maraming nagsasabi na kahit daw tumboyin ako ay pansinin pa rin ang kissable lips ko. Pero tita, hindi po ako sanay magsuot ng ganito eh. Naiilang na saad ko bago ibinalik sa kanya ang paper bag. Hindi niya naman yun tinanggap. O di magsanay ka na. Aba Andrea, yung anak ko, pagod yun sa maghapong trabaho. At hindi lang pagsisilbi sa bahay ang kailangan niya. Kailangan din niya na magsisilbi sa kanya sa kama. Wika nito. Teka nga, dinadalhan mo man lang ba siya ng food niya sa trabaho niya? Tanong pa niya. Umiling ako bilang sagot dahil paano ko pa ba magagawa yun busy nga ako sa coffee shop. Simula bukas dalhan mo na. Kailangan makita ng lahat kung gaano kasaya at ka-perfect ang pagsasama nyo. At isa pa, para sa'yo din tong sinasabi ko. Sige na, hindi na rin ako magtatagal. Tumayo na siya at nagpaalam na. Kahit nabastusan ako sa una niyang sinabi ay magalang ko pa rin siyang inihatid sa pintuan. Yung bigay ko isuot mo mamaya ha. O alis na ako, mag-iingat kayo rito. Marahang pagtango na lamang ang aking ginawa. Nang mawala na siya sa aking paningin ay malalim akong napabuntong hininga. Laylay ang balikat na naupo ako sa sofa. Hindi ko man aminin pero alam kong may punto si tita. Lalaki lang si Dark at may pangangailangan din. At ako? Ako lang naman ang dahilan kaya't napilitan siyang pumasok sa kasal na ito. Kaya dapat nga lang siguro nagampanan ko rin ang pagiging asawa ko sa kanya sa kama. Pero, kaya ko ba? Ang magsuot pa nga lang ng damit na kitang kaluluwa ay isang malaking pagsubok na. Iyon pa kayang makipagsiping sa kanya? Pero kung sa bagay nagawa ko na yun noon, kaya magagawa ko ulit ngayon at kakayanin ko. Hindi lang dahil sa sinabi ni tita. Kung hindi dahil para kahit dun lang ay maiparamdam ko sa kanyang pagmamahal ko na, hindi ko naman kayang ipagtapat. At iyon nga ang ginawa ko. Nang matapos kaming maghapunan at pagkatapos kong maglinis ng kusina, ay kaagad akong umakyat sa taas para maligo at suotin ang dress na ibinigay ni tita. Si Dark ay nasa salas pa't nanonood ng paborito niyang pelikula. Pero maya-maya lang ay papasok na rin yun dito pag alam niyang tulog na ako. Pero hindi yun mangyayari dahil hihintayin ko siyang makabalik. Mahigit 1 oras nang lumipas mula nang lumigo ako nang marinig kong pagpihit ng doorknob. Kasunod nun ang pagbukas ng pinto.
Iniluwanan si Dark. Mapungay na ang mga mata, halatang inaantok na. Pero nang makita akong nakaupo sa kama at mapatingin sa suot ko ay otomatiko siyang napahinto at gulat akong tinignan. Lakas loob ko siyang initian ng sipati niya ng tingin ng aking kabuuan. Makinis at maputi naman ang balat ko. Kahit hindi kalakihan ng aking dibdibay, tiyak na titigasan pa rin ng kahit sinong makakakita dito. Hindi nakaligtas sa akin ng ilang beses niyang paglunok bago hindi mapakaling lumapit sa akin. Anong ginagawa mo, Andrea? Naiinitan ka ba? Tanong niya sabay tutok ng mata sa aircon. Iniwasan niya talagang mapatingin sa akin habang ako naman ay napamaang sa kanya. Iniisip niya bang naiinitan ako kaya nagsuot ako ng ganito? Napangiti na lang ako. Napaka-inosente niya naman kung ganun. Bakit? Ayaw mo ba sa suot ko? Balik tanong ko dahilan para muli siyang mapatingin sa akin. Hindi naman sa ganun pero kailan ka pa natutong magsuot ng ganyan? At bakit ngayon kung kailan gabi? Nanunuring tanong niya. Gusto ko lang at saka naisip ko rin na baka... Pinutol kong aking sasabihin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa dibdib. Nahuli kong pagbigat ng paghinga niya. Baka kailangan mo ko. I mean, mag-asawa tayo, Dark. Dagdag ko. Kahit kinakabahan ay nagawa kong haplusin ang matigas niyang dibdib. Pababa sa matikas niyang tiyan. At nang malapit na yun sa kanyang pusunay, hinawakan niya yun at seryoso kong tinignan. Si Mami bang nagbigay sa'yo ng dress na yan? At siya rin bang nag-utos na gawin to? Inis na tanong niya. Nagbukas sarang bibig ko. Hindi ko na siya nagawang sagutin dahil baka magalit siya kay tita at baka mag-away pa silang mag-ina. Don't you dare deny it, Andrea. Nabanggit sa akin ni Manang kanina bago siya umalis na nagpuntang araw dito si Mommy. Anya, malakas ang boses. Nagbabanta ng panganib. Tama naman kasi si Tita Dark eh. May pangangailangan ka pa rin at ako lang ang pwedeng gumawa nun sa'yo. Katwiran ko. Naiiyak na ako dahil bakit parang galit pa siya. Hindi ba siya natutuwa? Hindi ba niya nagustuhan ng suot ko? Mahina siyang napamura. Oo, may pangangailangan ako, Andrea. Pero hindi mo kailangan gawin yon kung labag sa loob mo. Tandaan mo, Andrea, inasawa kita hindi dahil doon. Babae ka pa rin at hindi basta babae lang. Naiintindihan mo ba ako? Nangungusap ang mga matang tanong niya. Nahihiya naman akong nagbaba ng tingin. Alam ko naman kasi na hindi siya ganong klase ng tao. Sorry. Hiyang-hiyang sambit ko. Ni hindi ko magawang tumingin sa kanya. Sobrang nanlilit ako ngayon sa harapan niya. Marahas siyang napabugan ng hangin. Sige na, matulog ka na. Maya-maya'y utos niya. Nang tignan ko siya'y kalmado na siya. Ikaw? Tanong ko. May pupuntahan lang ako. And please, magbihis ka ng mas komportable. Baka sipunin ka sa lamig. Puno na muli ng lambing ang boses niya. Nakagat ko ang lower lip ko nang maisip na hindi niya nga talaga nagustuhan ang ayos ko. Lumapit siya sa akin. At kahit tila hirap na hirap akong hawakan ay nagawa niya pa ring ipatong sa balikat ko mga kamay niya bago ko matamang tinignan. Don't get me wrong, Andrea. Bagay sa'yo yung suot mo. You look so sexy and hot. Pero alam kong hindi ka komportable kaya't pinagpapalit kita. And to tell you, pinutol niyang sasabihin bago ko mariing tinignan. Pumasada muli ang tingin niya sa nakalantad kong katawan. May nakikita na rin akong titis ng apoy sa kanyang mata at hindi ko malaman kung bakit pilit pa niyang pinipigilan ng sarili. To tell you, Andrea, kahit nakabalot pa ang katawan mo, nagagawa mo pa rin akong akitin. Nginisihan niya ako. Hinalikan ng aking noo. O sige na, matulog ka na. May mga bagay lang akong dapat ayusin. Pagbalik ko, yung sa atin naman ang ayusin ko. Dagdag niya bago ko tinalikuran. Nakalabas na siya ng silid ay hindi ko pa rin maproseso ang mga sinabi niya. Pero kahit ganun ay hindi ko pa rin maiwasang mapangiti. Wala sa sariling nahaplos ko ang aking tiyan. Mukhang mabibigyan ka nga namin ng buot masayang pamilya, anak.
Dark's point of view. Padabog akong bumaba ng sasakyan at tinungo ang aming bahay. Si Mami, tanong ko sa nakasalubong kong kasambahay. Magandang gabi po. I said, where's Mommy? Dahil sa insay napasigaw na ako ng bahagyang ikinagulat at takot ng kasambahay. Kaya kaagad din akong nakaramdam ng guilt. Nang hindi pa ito sumagot ay diretsyo na akong pumasok sa bahay at tinawag si Mommy. Kailangan ko siyang makausap. I know how much she hates Andrea. Pero hindi pwedeng hanggang sa amin ay pupuntahan niya ang aking asawa para guluhin ang isipan. Dark! Anak, what brings you here? Nakangiting tanong ni Mommy nang lapitan ako. Nang mapansin niyang madilim ang aking aura, ay napawi din kaagad ang ngiti sa labi niya. What's wrong? Nagsumbong ba sa'yo ang magaling mong asawa? Tanong niya. Ma, please, tigilan niyo na si Andrea. Huwag niyo siyang diktahan sa mga bagay na dapat niyang gawin dahil may sarili naman siyang isip. Malumanay pa rin ang boses ko hanggat maaari ay ayaw ko siyang makasagutan. She's still my mother. Ha? Malakas siyang pumalatak. Hindi ko siya dinidiktahan. In fact, tinutulungan ko pa nga kayong mag-asawa para maayos at magtagal ang inyong pagsasama. Masama ba yun? Naghihinanakit na tanong niya. Ngayong mag-asawa na kayo, dapat kalimutan niya ng pagiging tomboy niya. Ano? Palalakihin niyo ang bata na ganun pa rin ang klase ng galaw at pananamit niya? Marahas kong naihilamos ang kamay ko sa aking palad. Huminga na rin ako ng malalim bago pilit na kumalma. I love Andrea, Ma. Mahal ko siya kung sino o ano pa man siya. Wala akong pakialam kung tomboy siya, kung babae rin ang gusto niya. Mahal ko siya, Ma. At kaya kong tanggapin ang lahat sa kanya. Natigilan si Mommy sa narinig. Maging si Daddy na kalalabas lang ng kusina ay gulat ding napatingin sa akin. Yun po ang dahilan kaya't hindi ko siya magawang layuan. Dahil Ma, hindi ko kayang makita siya sa piling ng iba. Naiintindihan niyo po ba ako? Tuluyan ng pumatak ang luha sa aking pisngi. Nung magbinata ako, nahihiya akong magpakita sa kanila na malungkot at umiiyak. Pero ngayon, wala na akong pakialam kahit makita nila akong ganito. Dahil gusto kong malaman nila na seryoso ako. Anak, akmang lalapitan ako ni Mommy. Ang matigas niyang aura kanina ay napalitan ng lambot. At gagawin kong lahat para kay Andrea. Ma, mahal na mahal ko po siya. At hindi ko siya kayang mawala. So please, leave us alone. Dagdag ko pagkuway si Daddy naman ang tinignan ko. Dad, alam kong maiintindihan niyo ako. Dahil pinaglaban niyo rin naman si Mommy noon. So please, hayaan niyo na po muna kaming mag-asawa. Yun lamang at tinalikuran ko na sila. Pero agad din akong natigilan nang makita si Andrea ang nakatayo sa may hamba ng pinto. Namimilog ang mga mata nito sa bulat habang nakatingin sa akin. Andrea's point of view. Nang umalis si Dark ay hindi ko maintindihan kung bakit nangangati akong sundan siya na ginawa ko nga. Dalang aking kotse na sinundan ko ang kanyang sasakyan. Kinabahan pa ako nang makitang papunta siya sa kanila. Mukhang tama nga ang hinala ko. Pupuntahan niya nga yata si tita tungkol sa nangyari sa amin kanina. At ayokong magkagalit sila. Kaya't mas lalo kong binilisan ang pagmamaneho. Sa labas lang ng kanilang gate ko inihinto ang sasakyan. Pagkuway malalaki ang hakbang na pumasok ako sa bakuran. Nakasalubong ko pa ang kanilang kasambahay. Kaya't magalang ko itong binati bago nagdiretsyo papasok ng bahay. Pero nasa bungad pa lang ako ng pinto nang marinig ko na ang sagutan nilang mag-ina. Makikiawat na sana ako dahil ayokong mas lumala pang sagutan nila nang marinig ko ang huling sinabi ni Dark. Iisipin ko na sanang hallucinations lamang yon pero muli niyang inulit at malinaw na malinaw sa aking pandinig. Kita ko rin ang matinding pagkagulat kila tita. At dahil sa gulat, ay hindi kaagad ako nakakilos para magtago sana. Dahil nakapihit na paharap sa akin si Dark. Bumadha ang matinding pagkagulat sa kanya. Tila hindi niya inaasahan na makikita ako. Samantalang hindi ko naman alam ang gagawin ko. Kung aatras ba ako o lalapitan siya. Ni wala rin akong maapuhap na salita. Basta lang nagbukas sara ang aking bibig. Nang makita niyang hindi ako magkaintindihan, ay parang timang nangumiti siya. Lalo lang tuloy akong nawindang.
Pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng tao sa paligid namin. Nawala ang lahat ng ingay. Tila bumagal ang ikot ng mundo. At ang taong nakikita ko lang ngayon ay si Dark na nakangiti sa akin. At ang ingay na naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Nang lapitan niya ako't hawakan sa kamay ay tulala pa rin ako. Sa bundok na aming tinatambayan ako dinala ni Dark. Mahangin at malamig kaya't hindi na ako umangal nang isuot niya sa akin ang jacket niyang dala. Malayo ang tingin ni Dark pero maaliwalas ang kanyang mukha. Tila ba may isang bagay siyang matagal na itinago at sa wakas ay nailabas niya na rin. Dark, tawag ko sa kanya. Ngayon pa lang din ako nagkaroon ng lakas para magsalita. Malamlamang mata na tinignan niya ako. Yung sinabi mo kanina? Naputo lang sasabihin ko nang hawakan niya ang aking kamay. Lahat ng narinig mo kanina ay totoo. At kung hihilingin mo ay sasabihin ko uli sa iyo ngayon. Malambing na wika niya. Napalunok ako. Hindi ko maiwasang mailang habang nakatingin sa kanyang mga mata. Para akong nahihipnotismo sa pagmamahal na nakikita ko ron. Paano? I mean, bakit ako? Naguguluhang tanong ko. Isasantabi ko muna ang kilig na nararamdaman ko dahil kailangan ko munang linawin ang lahat. Dumais siya sa akin at hinawakan naman ang dalawa kong pisngi. Dapat bang palaging may dahilan para mahalin ka? Hindi ba pwedeng basta ko na lang naramdaman yun? Inilapit niya ang mukha sa akin. At bakit ikaw? Simple lang. Dahil ikaw si Andrea Locsin, ang babaeng pangarap kong makasama habang buhay. Sambit niya. Kung ganun, bakit ngayon mo lang sinabi? Kung hindi kita narinig kanina, may bala ka pa bang sabihin sa akin? Kunwari ay nagtatampo kong tanong. Of course. Inuna ko lang talaga sila, Mami. Di ba sabi ko naman sa'yo kanina? Pagbalik ko, yung sa atin naman ang aayusin ko. Kaso, hindi ka na nakapaghintay. Natatawang wika niya. Napanguso naman ako. Sorry na, nag-alala kasi ako na baka mag-away pa kayo ni tita. Umayos ako ng upo at naglagay ng konting distansya. Nang mapansin niya yun ay tumaas ang isang kilay niya. Tila hindi nagustuhan ang ginawa ko. Sino pala si Mia Cortez? Tanong ko nang maalala ang babaeng nag-text sa kanya. Nagtataka niya naman akong tinignan. Pinakialaman ko ang cellphone mo nung nakaraang gabi. Sorry na agad. Hinging paumanhin ko. Muli, natatawa niyang pinisil ang ilong ko. Kasamahan ko sa site, engineer din. Pero wag kang magselos dahil nilinaw ko sa kanya. Umpisa pa lang na may asawa at magiging anak na ako. Nilinaw ko sa kanya na kung hindi rin lang ikaw, hindi na lang ako magmamahal. Tila hinaplos ang puso ko nang marinig ang sinabi niya. Iyon lang naman ang hinihintay kong marinig bago ko pinakawalan ng kilig na kanina ko pang nararamdaman. Hindi na nga ako nagpakipot pa. Dahil ako na mismo ang tumawid sa pagitan namin. Kaagad kong ipinulupot ang kamay ko sa batok niya bago siniil ng halik. Nung una, ramdam ko ang matindi niyang pagkagulat. Pero kalaunan ay tumugon na rin siya. Mas pinalalim pa niya ang halikan namin. At dahil lumalalim ng gabi, kaya't itunuloy namin ang naudlot na halikan sa bahay. Sa sofa pa lang ay buong ingat niya na akong inihiga at hinubaran. Buong pagmamahal niya akong inangkin, habang ako naman ay buong pusong nagpaubaya sa kanya, sa lalaking mahal ko. Mahal na mahal kita, Dark. Sambit ko nang mapag-isa ang aming katawan. Pinagdikit niya ang noo namin at kahit hinihingal ay buong puso siyang tumugon. Mas mahal na mahal kita, Andrea. Kayo nang magiging anak natin. Dahil sa nangyaring yun ay masasabi kong mas lalong tumatag at tumamis ang pagsasama namin ni Dark. Medyo sumobra na nga lang ito sa pagiging sweet and caring simula nang magtapat sa akin. Which is gustong gusto ko naman. Feeling ko prinsesang-prinsesa niya talaga ako. Binisita rin ako nila Tita Dana at Tito Drake. Pareho silang humingi ng tawad at nangakong hindi na makikialam pa sa akin. Nakaagad ko namang pinatawad. Ewan ko ba? Simula nung magpakasal kami ni Dark at malaman ko na parehas lang ang nararamdaman namin, tila ba wala nang puwang sa puso kong magtanim ng galit.
Siguro, ganito talaga kapag tunay na minamahal. Nagiging maunawain at mapagpatawad. Tungkol naman kay Marco, ang bartender na naglagay ng drugs sa aking alak noon sa bar ay nakakulong na raw ngayon sa kasong pusher and user. Hindi man akong nagpakulong sa kanya ay ayos na rin dahil alam kong pinagbabayaran niya na ngayon ang lahat ng kasalanan niya sa loob ng kulungan. Matuli na lumipas sa mga araw, linggo at buwan nang dumating ang araw ng aking kapanganakan. Saktong nasa trabaho si Dark, kaya si Mommy at Mommy Dana ang nagdala sa akin sa ospital. Hindi ko alam kung kailan sila nagkaayos sa dalawa. Basta't nagising na lang ako isang umaga na, sabay na silang bumibisita sa akin para dalhan ako ng prutas at kamustahin. Nang makarating kami sa ospital, ay nandun na rin pala sila Daddy at ang papa ni Drake na hinihintay na kami. Nauna pa sa amin. Si Dark ay wala pa rin. Hindi ko pa rin nakikita. Hindi ko tuloy maiwasang magalit kung bakit ba naman kasi sa ganitong araw pa siya wala. Hanggang sa maipasok na ako sa delivery room at makapanganak ay wala pa rin akong Dark na nakita. Nang magising ako'y nasa tabi ko na si Dark. Hawak ang aking kamay. Sabi nila Daddy, kamukhang kamukha daw nila. Pero duda ako kasi bukod sa si Dark ang ama, ay si Dark lang din naman ang pinaglihihan ko. Pero kahit ganun ay hindi ko na lang sila kinontra. Ngayon ko lang sila nakitang ganyan kasaya at kaingay, kaya't hindi ko sisirain ang moment nila kasama ang anak namin ni Dark. And speaking of Dark, eto, nandito sa tabi ko at hindi ko pinapansin. Love, galit ka pa ba? Nanunuyong tanong niya. Sorry na kung wala ko kanina. Promise babawi ako sa inyo ni baby. Anya, mukha mo. Nakaismid na saad ko. Ang totoo ay hindi naman ako galit o tampos sa kanya. Nang makita ko kasi ang baby namin ay tila gumaan ang pakiramdam ko. Nawala na rin ang sama ng loob ko. Tila ba ang puso ko'y napuno ng pagmamahal. At aaminin kong lalo lang din akong na-inlove kay Dark. Naglilihi ka ba agad, love? Kapapanganak mo pa lang ah. Pagbibiro niya habang pinipisil-pisil ang kamay ko. Anong sabi mo? Tinignan ko siya ng masama. Ang loko, nag-peace sign lang. Biro lang. I love you, love. Promise. Magiging ama ko para sa anak natin. Anya na hinalik-halikan ng aking kamay. Tuluyan na akong napangiti nang marinig yon. Alam ko naman yon kahit hindi siya mangako. At alam kong iyon naman talaga ang gagawin niya. Nang mapatingin sa amin sila Daddy ay nilapitan nila kami. Yang asawa mo. Kaya pala natagalan pagpunta rito hinimatay pala sa opisina niya nang malaman na manganganak ka na. Wika ni Daddy. Hindi naman makapaniwalang tinignan ko si Dark. Para naman siyang maamong tuta na kakamot-kamot sa ulo. Naku, normal lang yon. Ito ang si Drake ay halos maubos ang luha ng ipanganak ko si Dark eh. Saad naman ni Mommy Dana. May pinagmanahan naman pala. Ang natatawang segunda ni Mama. Tuloy ang aming silid ay napuno ng tawanan. Nang iwan nila kami ni Dark, ay mabilis ako nitong ninakawan ng halik sa noo. I love you, love. Puno ng pagmamahal ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Mas mahal kita, Drake. Mahal na mahal. Buong puso kong tugon. Alam kong marami pa kaming pagdadaanan ni Drake, pero nananalig ako at naniniwala na malalampasan namin yon ng magkasama, kasama ang aming munting prinsipe. Wakas!